Hi! Welcome back! Andito kami ngayon sa Eastport, Maine, USA. And first time ko rin dito. Tapos meron ako ngayong 3 oras na break time. Kaya maglalaglag ako for today's video. So ang una kong narating dito malapit lang din sa port area. So ayan, makikita nyo yung view. Tapos kapansin-pansin na yung mga style ng building ay medyo may kalumaan na. Pero nape-preserve pa rin nila yung mga ganitong buildings. Tapos ang friendly ng mga local people dito. Kapag nasalubong mo, babatiin ka nila. Mag-hello sila, ganyan. Or good afternoon, good morning. At medyo malayo-layo rin pala yung nilakad ko for today's video kasi hindi ko rin talaga alam kung saan ako pupunta kasi first time ko. Tapos wala akong nakuhang mapa kasi usually kasi bago ka bumaba ng barko, pwede kang manghingi ng mapa or dumaan sa tourist information, manghingi ka ng map para at least kahit paano alam mo yung pupuntahan mo. And then etong view na to, ayan o, ang ganda niya. Tapos parang ang sarap magkape dito sa gilid. Ayan. Then sa side naman na to, napansin ko ang dami nagpapapicture kanina. Yung pala, ayan, may mermaid kasi. Statue ng mermaid. Ang pangalan niya dyan, si Nerida or Nerida. Tapos, meron din ditong mga museum sa gilid. Ayan. Kaso hindi na ako pumasok. Sumilip-silip lang ako sa bintana. Tapos picture. And then, sinubukan ko rin tong pasukin tong Tides Institute and Museum of Art. Napakasimple lang ng museum na to. Eto lang, dito lang sa first floor. Makikita mo dito yung mga handicraft. Handicraft ba yung mga tawag doon? Yung mga gawa ng mga sinaunang tao na nakatira dito sa Eastport. Katulad ng vase na yan. Vase nga ba? Oo, parang ganun. Tapos, ayan, yung mga naka-frame dyan. Nung una, hindi ko alam, parang feeling ko hindi ako pwedeng mag-take ng picture or video, pero hindi naman ako sinita nung nakabantay dito. As long as hindi mo lang hahawakan yung mga naka-display. May mga nakasabay din ako dito ng mga pasahero namin na tinitingnan din nila yung mga naka-display dito sa museum na to. Kasi sabi nila napaka-interesting daw talaga ng lugar na to. Medyo hindi ko na rin naiintindihan yung iba. Pero sila kasi masyado silang keen sa mga ganong bagay. So katulad ng mga yan, nakalagay din dyan yung mga details kung sino yung gumawa at ano yung ginawa. Hindi ko na masyadong na focus yung pag-video kasi naka 0.5 pala yung yung camera. Very detailed talaga yung mga nakalagay dito na information. Katulad ng mga materials na ginamit, tapos kung kailan, ganun. Kasi binasa ko rin yung iba dyan, inisa-isa ko. Ngayon, hindi ko na rin na alala yung iba. Pero interesting siya. So, ang dating pangalan pala ng Eastport ay Museleng. Ayan nakalagay dyan. Kasi Museleng is the Passamaquoddy word for Moose Island, known today as Eastport. Tapos nakalagay dito, this is part of a traditional homeland of Passamaquoddy people. So yung tawag pala dati sa mga tao dito ay Passamaquoddy people. Yun yung mga nakatira dito sa across the US and Canada border, yung part ng Maine, USA, tsaka ng New Brunswick, Canada. So ibig sabihin pala yung mga taong nakatira sa border ng Maine, USA, tsaka ng Brunswick, Canada, ang tawag pala sa mga tao noon ay Passamaquoddy. Tapos nakatira sila sa Museleng kung saan tinatawag na Moose Island na kung tawagin na ngayon ay Eastport, USA. Tapos pag titingnan mo talaga tong lugar na to, parang probinsyang-probinsya talaga yung dating niya. Napakatahimik, peaceful, tapos walang masyadong tao. So sa paglalakad ko, nakita ko tong library na yan, yung lumang building na pula na yan. And then, sabi nga, ay mga kasama ko nakaupo, nakiki-wifi. And naki-wifi din ako saglit. Tapos na-search ko bigla sa Google na may grocery. Kaya hindi rin ako dito masyadong nagtagal. Sumilip lang din ako sa library.
Kaya naglakad na ako tapos hinanap ko yung grocery. Tapos parang feeling ko naliligaw na ako kasi puro bahay. Ayan naman, ang lalaki ng mga bahay nila dito. Simple lang, tapos ang ganda ng mga design. Kaso parang walang mga tao. Ayan no, walang naglalakad sa kalsada. Wala ka makikitang bata na pagala-gala. Hindi katulad sa Pilipinas na yung mga bata ay makita mo naglalaro sa labas. Dito parang wala. Ayan no, ganyan lang. Walang katao-tao. Para siyang ghost town. Tapos parang halos ako nga lang yung naglalakad dito sa kalsada. Kanina pa ako naglalakad, wala ako masyadong nasasalubong ng mga tao. Ako lang halos yung naglalakad. Tapos yung mga ibang crew na kasama ko sa barko na nakita ko na nasasalubong ko. Kasi may mga pinuntahan din sila. Tapos pabalik na rin sila ng barko. So sa paglalakad ko, agaw tingin din tong school building na yan. Yung sinaunang high school building. Sinundan ko yung dalawang crew na to kasi pupunta din daw sila sa grocery. And isa lang din naman yung pupuntahan namin para meron na rin akong kasabay. Kumuha pa talaga ako ng push cart. Akala mo naman ang daming bibilhin. Chichirya lang naman pala. So, medyo may kamahalan nga lang din ng konti dito sa US. Akala ko dati pag sinabing US, mura. Pero, medyo mahal din pala yung mga bilihin dito compared sa Europe, compared sa UK. Medyo mura sa UK. And then, after kong mag-grocery, bumalik na rin ako ng barko. Sayang pa yung oras ng break time ko. Pwede pa akong matulog. And hanggang dito na lang. So, thank you for watching. Bye!